Mga kabayan, napadala na sa South Korea ang device na magpapalakas sa FA-50PH ng Pilipinas. Ang device na ito ay ikakabit sa bagong FA-50PH na inorder sa South Korea, upang ang aircraft na ito ay makakagamit na ng iba't ibang uri ng long-range missile. Pero bago natin alamin kung anong device ito, please like nyo muna ang video at mag-subscribe. Maraming salamat po. Ang RTX Raytheon ng US ay napadala na sa Korea Aerospace Industries ng South Korea, ang kanilang latest at moderno na Phantom Strike Active Electronically Scanned Array Radar, upang ikabit sa FA-50PH ng Pilipinas. Dahil sa bagong radar na ito ang FA-50PH ay makakagamit na ng mga beyond visual range na missile. Kaya ang aircraft na ito ay pwede ng tawaging light multi-role fighter. Ang Phantom Strike ISA radar ay naka-compact at naka-air-cooled ISA system. Naka-design ito para makapagbigay ng advanced na fire control at situational awareness na kakayahan. Ito ay ginawa gamit ang gallium nitride semiconductor technology para makapagbigay ng exceptional power efficiency, extended range, at superior electronic warfare resilience. Dahil ito ay compact at air-cooled, ito ay mas magaan compare sa nakasanayan na liquid-cooled radar systems. Ang radar na ito ay makadetect at makatrack ng maraming aerial targets, habang nagmamapong ng ground features, o kaya'y nag-e-engaging ng surface threats with precision-guided weapons. Ayon sa Raytheon engineers, ang radar na ito ay may kakayahan makadetect ng mga long-range threat, mayroon din daw itong advanced target tracking, mayroon din superior jamming resistance, at pinalakas ang kanyang situational awareness in complex battle spaces. Kaya talagang advance ang radar na ito, kahit ang US, itong radar din ang ilalagay sa kanilang X-62A Vista na aircraft. Ang X-62A aircraft ay isang variable in-flight simulation test aircraft, na isang modified F-16D fighter jet para gamitin bilang testbed para sa artificial intelligence, at autonomous flight systems. Kaya dahil sa radar na ito, ang kakayahan ng bagong FA-50PH ay pwede ng epangtapat sa malalaki at mga bagong fighter jet. Hindi tulad sa lumang FA-50PH na nakadesign lamang ito bilang light combat at training aircraft. Kaya limitado lang ang kanyang kakayahan, kung saan mga short-range na missile lang ang pwedeng gamitin dito. Dahil ang radar na gamit dito ay kulang sa range, at track ang nakakayahan na kailangan sana sa mga beyond visual range na missiles. Kaya kung titingnan talagang umabant ng todo ang lakas ng bagong FA-50PH. Ang mga long-range na missile na pwedeng gamitin dito ay ang AIM-120 AMRAAM na may range na mahigit 160 km, at Derby-ER na may range na 100 km para sa kanyang beyond visual range air-to-air missiles. Nakaplano din ang pag-integrate ng MBDA Meteor na may range na 200 km para sa karagdagang niyang BVR air-to-air missile. Ang bagong FA-50PH ay kaya din gumamit ng advanced at moderno na air-to-ground at anti-ship missile, tulad ng Korean GPS-guided bomb na may range na 111 km, Naval Strike Air Launch Missile na may range na less than 300 km, South Korean Cheonryong Cruise Missile Light version na may range na 350 km, Taurus KEPD-350K2 Cruise Missile ang lighter version na may range na 400 km, at Air-to-Ship Missile 2 na isang supersonic anti-ship cruise missile. Sa dami ng mga long-range na missile na pwedeng gamitin ng aircraft na ito, talagang masasabi mo na ang aircraft ay isa ng light multi-role fighter. Kahit gamitin ito sa kahit anong misyon, basta fully armed, hindi nakakabahan ang piloto nito. Ang umpisa ng delivery ng bagong FA-50PH sa Pilipinas ay nasa late ng taong 2026. Kaya abangan na lang natin. Yun lang mga kabayan, maraming salamat sa time ninyo.